Lord, magandang araw po sa ating lahat. Morning. Good morning po. Hallelujah. Praise God. Buksan po natin yung Bible natin sa 1 Samuel chapter 16 verse 1 to 12. Sabi ko dito, sinabi ni Yahweh kay Samuel, hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayon magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Sumagot si Samuel, paano ako pupunta riyon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niya ang dahilan ng pagpunta ko roon. Sinabi ni Yahweh, magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka kay Yahweh. Aanyayahan si Jesse sa paghahandog at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiram ng langis. Sinunod ni Samuel ang utos sa kanyang Yahweh. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng matatandang pinuno sa lungsod at nanginginig na nagtanong, Sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito? Oo, sagot niya, naparito ako upang maghandog kay Yahweh. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin. Pinahanda din niya si Jesse at ang mga anak nito at inanyayahan din sila sa paghahandog. Nang makarating na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Palabas na anyo ang tinitingin ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadab at pinarahan din ito sa harapan ni Samuel. Ngunit sinabi niya Samuel, hindi rin siya ang pinili ni Yahweh. Tinawag ni Jesse si Sama, ngunit sinabi din ni Samuel na hindi ito ang pinili ni Yahweh. Isa-isang tinawag ni Jesse at ito niyang anak, ngunit wala sa kanila ang pinili ni Yahweh. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, meron ka bang anak na wala rito? Mayroon pang isa, ang bunso na nagpapaskol ng mga tupa. Sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo ko siya, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya ay makisig na binatilyo, malusog, maganda ang mga mata, at sinabi niya yung kay Samuel, siya ang pinili ko, buhusan mo siya ng langis. Let's pray. Father in heaven, in the name of Jesus, thank you, Lord, for our reading you have done. Thank you, Lord, for this day you're reading. I pray, Lord, today as I share your word, continue, Panginoon, na ikaw ang Diyos na magsalita at magtulong sa bawat sa anak mo, kailangan ito. Continue to fill everyone of my spirit, and I declare this topic, patuloy, Panginoon, na bigyan niyo po ako ng tama para i-aayos ng tama. I declare na itong topic ito, patuloy, Panginoon, na tumingin sa puso ng bawat isa. I ask you to wrap your blood to cover us, and I pray for open heaven in this place, Panginoon. Salamat po, Lord, sa lahat. Pinabalik po namin sa lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magpapalaman po ngayon. Hallelujah. So, ang topic ko lang ngayon is the Cold War. The Cold War. Yan po yung topic natin. So, dito po, ituturo kung ano ba yung mga tinawag ng Panginoon. So, iba kasi ang standard ng mundo. Ang kala ng mundo, ang tinatawag ng Panginoon is yung mga taong magagaling, pero hindi po gano'n. Alam mo po, imagine mo sarili mo kung wala ka sa Panginoon, tingin mo bubuhay ka pa ngayon. Kung wala ka sa Panginoon, tingin mo ganyan ka. Alam mo yun? Kaya ang gusto mo dito ituro ng Panginoon sa atin na, imagine yourself if God is not in you, ganyan ka kaya. Tapos yung Diyos na nagtiwala sa iyo, hindi ka palang marunong magpagamit sa Kanya. Alam mo yung sabi sa prophecy kanina, hindi mo maramdaman yung pag-ibig ng Diyos kasi hindi ko mapibig mo. Yan po yung sinabi ng prophecy kanina eh. You cannot experience the love of God because your mouth is not open. Alam niyo po? Imagine mo yung sarili mo. Even your family, some of you here, even your family, mga tao, wala nang pag-asa sa'yo. Wala na silang naniniwala sa'yo. Tapos yung Diyos na nagtiwala sa'yo, hindi ka marunong magpagamit. Alam mo ba yan? Amen po ba?
story ng bawat isa kung paano walang tiwala, paano kayo na-compromise, paano kayo dinadown. Wala nang pag-asa yung buhay mo. Pero ang nangyari, nung na-encounter mo yung Panginoon, binago ka niya, pati ang Lord kinakalaban mo. Alam mo ba yun? Wala kang kumbaga sa mundo, totoo naman kasi sa mundo, wala naman talagang direksyon yung buhay natin kung walang Diyos. Pwede ka naman nagtatagupay ka pero pabagsak ka. Pero sa mga beauty, yung buhay talaga, wala talaga. Amen po ba? Kumbaga, basura na, patapon na. Yung tipong walang-wala na, tapos dinampot ka ng Panginoon, yung dinampot ka ng Lord, binigyan ka niya naman dapat ibigay sa'yo, hindi ka magpagamit sa Kanya. Alam mo ba yan? Yung iba dito sa Mobuhin, wala na siguro kayo. Kasi may mga iba pinagaling sa mga depression, sa mga sakit, yung iba nababalik na sa buhay nila, ilang beses na kukulong, yung iba wala na. Pero nandito ka, tinawag ka ng Panginoon kasi meron siyang plano. Tapos yung Diyos mismo na tumawag sa'yo, hindi ka magpagamit. Amen mo ba? Kaya dito, itatapik natin, ano ba yung mga karakter ng mga taong tinawag ng Panginoon sa Bible? Pero kahit ganun, makikita mo na grabe sila magpagamit sa Lord. Dito makikita nila na hindi talaga tinawag ng hindi magagaling. At tinatawag na talaga yung hindi marunong. Alam mo yung masakit doon? Wala namang kumbaga, yung buhay mo, hindi ka nga sa mundo nagtatagumpay, pati ba naman sa Lord, hindi ka magtagumpay. Amen po ba? Yun yung point dito na gusto ng Lord na intindihan mo na huwag ka dapat ganyan lang. Amen po ba? Hindi sa lahat ng oras. Alam mo kung, sipin mo may mga taong ginamit ang Lord para i-lift up ka, pero yung mismo mga taong yun, kinakalaban mo. Yung mga taong yun, ayaw mo rin makinig. Paano ka pagbabangon? Paano ka pa maaayos? Amen po ba? Kung yung pinagilikuran mo pa is yung mga, yung grabe ka mag-serve sa mga tao, wala namang ibang ginawa kundi atakihin ka, i-discourage ka. Pero yung Diyos mismo na in-encourage ka, kaya ka nakakabangon, hindi mo pag-iwan ng tama. Amen po ba? Kaya dito ituturo, ano ba yung character ng mga tinawag ng Diyos? So at least sa pamamagitan ng kwentang ito. So ito po. So may apat na bagay. Number 1, the whole one is the rejected. Sabi ko dito sa 1 Samuel chapter 16 verse 5 to 10, oo, sagot niya, naparito ako upang maghandog kay Yahweh. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin. Pinahanda niya si Jesse at ang mga anak nito at inaliyahan din sila sa paghahandog. Nang makarating na sila, nakita ni Samuel si Elia. Pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari. Ngunit sinabi niya sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kasagkisigan, sapagkat hindi siya pinili ko. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Palabas na tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Pagkaraan ni Elia, tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan din ito sa harapan ni Samuel. Ngunit sinabi ni Samuel, hindi siya ang pinili ni Yahweh. Tinawag ni Jesse si Sama, ngunit sinabi ni Samuel, hindi ito ang pinili ni Yahweh. Isa-isang tinawag ni Jesse ang ito niyang anak, ngunit wala sa kanilang pinili ni Yahweh. So dito may kita mo na si David ang pinili ng Lord, pero wala siya sa pinili ng ama niya. Alam mo yun, yung tipong si David ang tinawag, pero kahit tatay na, walang tiwala sa kanya. Alam niyo sa mga here, walang tiwala sa inyo magulang ninyo. Kung alam niyo lang, sa mga here, puro negative ang narinig ko sa pamilya ninyo. Hindi mo kaya, wala kang mararating. Nakaraan lang, mayroon akong nabalitaan na may isa ang nanin ako sa sabihin, anak ko, wala na talaga yung pastor, wala na pag-asa yan. Ganyan na talaga yung buhay niya. Meron namang isa, sabi ay, anak ko na, sinungaling talaga yan, hindi yan sasanay mag-isa. Ganun yung mga sinasabi. Meron namang isa, anak ko, sa bahay nila, ganito. Pero, sa isa, ganun katindi yung pagtingin ng mundo. At almost lahat, ganun. Na parang wala na ikaw chance na magbago. Diba? Kagabi lang, nagsabi siya, may kausap ako na sabi niya, Pastor, yung magulang ko, sabi, wala na raw akong ganito. Nagising lang ako ng tanghali, dami na sinabi. Samantala ginagawa ko ng lahat ng best ko. Binabalance siya. Yung point doon, yung iba sa inyo, wala na kong tiwala yung tao. Pero ang Diyos, tinawag ka. Amen po ba? Pero bakit gano'n? Tinawag ka na ng Lord, pero gusto mo ka nag-please yung mga tao na tiwala sa'yo.
Amen po ba? Tinawag ka na ng Diyos, pero yung gusto mo pa rin i-please, yung mga taong hindi ka nga pinili. Amen po ba? Yung mga taong pinablockmail ka. Yung mga taong parang mayroong utang na loob ka. Amen po ba? Alam mo yun, dapat paglingkod tayo sa Diyos na sa Lord naman kasi, hindi naman ang nagsisingin ng utang na loob, yung paglingkod mo sa Lord para sa iyo yan. Amen po ba? Amen po ba? Yung point dito na si David, hindi siya kasama doon sa mga ina ng tatay niya. Hindi siya kasama sa mga pinagpilian. Doon makita mo na si David rejected din siya. Na kahit kung sabihin natin na, sipin mo lahat ng anak mo doon, ikaw lang ang hindi. Doon nakita na si David rejected. Hindi siya kasama sa binolunteer. Ikaw, tingin mo ba kasama ka lagi? Di ba? Tapos ngayon si Lord pinili ka, ayaw mo maglingkod sa Kanya. Pinipili mo pa rin yung mga taong nire-reject ka. Yung mga taong nagpapahirap sa'yo. Alam mo yan? Yung mga taong rason, bakit hindi ka nagamit? You please them continually. May gusto kong patunayan pero ang ending, wala naman. Wala nang nangyayari sa'yo. Amen mo ba? Direction mo you are not going. Kasi nga, pinili ka ng Diyos pero pinipili mo yung mga taong hindi ka naman talaga nila kailangan dahil kailangan ka nila. Kailangan ka nila kasi gagamit ka nila. Amen po ba? Totoo yun. Kailangan ka ba nila dahil mahal ka nila? Kasi kung mahal ka nila, kahit wala sila na kasi dapat nandun sila eh. Amen. Totoo naman. Pero yung mga taong pinagpili, yung may nauubos ka sa kanila. Pero sa Diyos naman, wala naman sila dinigit sa'yo, maglingkod ka lang. At yung paglilingkod mo sa Panginoon, para sa'yo din yun. Ikaw ang ali doon. Kala mo yung pagsiserve mo sa Lord. Wala pa yun sa ginawa niya para sa atin. At yung pagsiserve mo sa Lord, yung blessing na ibibigay niya sa'yo, sobra-sobra pa yun sa naglilingkod ka. Alam mo ba yun? Minsan ganun ko yung ikaw eh. Some of you here talagang narapansin ko, may mga ilan sa inyo dito na talagang pinaglilingkuran mo yung taong nag-ubus ka. Yung taong reason bakit ka susuway sa Panginoon. Magulang mo, asawa mo, anak mo, lahat, trabaho mo. Yan yung pinaglilingkuran mo. Yung mga taong hindi ko pinili. Tapos iyak-iyak ka sa Lord. Diba? Meron nga ako narinig na kahapon sabi niya, merong mga taong umiyak sa Lord kasi may problema lang, pero hindi ka umiyak sa Lord dahil nagsusurrender ka. Amen. Sabi niya kahapon, kasi sabi ko, grabe yung in-invite mo sa church, grabe umiyak, sabi niya, umiiyak pastor, hindi dahil sa pagsurrender ng buhay. Umiiyak kasi bakit hindi pinagdadaanan. Okay lang kung umiiyak ka, parang buhay yung suko mo sa Lord eh. Pero umiiyak ka kasi hirap na hirap ka lang sa pagsubok, magkaiba yun. Kaya mapapansin mo, after that, ganun ka pa rin. Walang nagbabago sa iyo. Kasi hindi ka naman umiiyak para mag-surrender eh. Umiiyak ka kasi may problema ka lang. Kaya hindi, pagdating ng next week, iyak ulit. Totoo din naman talaga na hindi iyak ka magbabago sa iyo. Kung mag-iyak-iyak ka dyan, kami din mo sinusurrender, wala pa rin mo mangyari yan. Paplastikan ka. Ngayon mo ba? Kaya yung tinatawag na, wala, iyak-iyak ka lang. Parang iyak-iyak ka lang. Kaya, hindi makikita na si David hindi siya pinili ng tatay niya. And some of you here, majority of us, hindi naman talaga tayo first choice eh. Pero si Lord, tayo ang first choice na kaya tayo tinawag eh. Amen mo ba? Kaya, example yan, si David, hindi siya first choice. Sino ba? Si Jephthah. Sabi sa Bible, sa Hukong chapter 11 verse 3-6, umalis si Jephthah at nanirahan sa Tob. Doon ay nabuo siya ng pangkat ng mga taong tinakwil ng lipunan. Sama-sama sila sa Kandarambong. Pagkalipas ng ilang panahon, nilusob ng mga Amonita ang Israel. Dahil dito, si Jephthah ay pinasundog mula sa lupain ng Tob ng mga pinuno ng Gilead. Sinabi nila, ikaw ang mauna sa amin sa pagkipaglaban sa mga Amonita. Si David pinili. Si Jephthah hindi mo siya pinili. Tinakwil din siya ng lipunan. Pero nung time na kailangan, siya yung tinawag. Makita mo yung mga tinawag na rejected. Now, if you feel rejected, hindi mo naiintindihan na tinawag ka ng Lord. Kung ngayon nandito ka na sa Panginoon, feeling mo rejected ka pa rin, hindi mo talaga na-encounter ang Lord. Amen? Kasi ang totoo, pag encounter mo ang Lord, hindi mo na nararamdaman yung rejection. Amen po ba? I mean, maramdaman pero hindi ka maapektuhan. Sabi niya ng Lord eh,
Kapag naapektuhan ka sa nakikita mo, naririnig mo, nakaramdaman mo, nalalasahan mo, nakamoy mo, ibig sabihin, wala kang pananampalataya. Hindi ka namumuhay sa pananampalataya. Kasi kung namumuhay ka sa pananampalataya, hindi dapat apektuhan sa mga bagay na nagresulta kaya ka tumatalikod, kaya ka nanghina. Amen mo ba? Kasi ang totoo, ibig sabihin, kung naapektuhan ka sa nakikita mo, sa pamilya mo, sa mga naririnig mo, ibig sabihin, wala kang pananampalataya. Yun lang kasimple. Kung hindi mo tanggapin, hindi ka talaga lalago. Kasi ang totoo, kung ikaw may buhay, may pananampalataya, hindi ka mapapapekto sa mga ganun. May mga ganung maririnig, pero tuloy-tuloy ka pa rin sa pagpapagamit. Amen mo ba? Tuloy-tuloy ka pa rin sa pagiging mabunga. Pero kung naapektuhan ka sa mga ganun, ibig sabihin, wala ka talaga tig sa harapan ng Panginoon. Amen? Ito po, makita niyo sila David, sila Jephthah, mga tinakwil ko yan sila ng lipunan. Mga rejected sila, pero tinawag sila ng Panginoon. Diba? Sabi po dito, ito pa, si Moises, sabi sa Gawa 7:25, tinakwil nila ang Moises na ito ng kanilang sabihin, sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin? Ngunit ang Moises din yun ay sinugo ng Diyos upang mamuno at magligtas sa kanila sa tulong ng anghel na nagpakita sa kanya sa bababang punong kahoy. Even si Moises ko tinakwil. Tinakwil siya ng mga Israelites. Sino naglagay sa dito? Ba't ka pipiliin? Utal ka man. Sino magpili ng leader ng utal? Wala. Pero yung Moises na yun, yung tinawag ng Panginoon. Na tinakwil. At ang hindi niya 600,000 na tao. Dito ko makita na rejected ka nga ng mundo, tinanggap ka ng Panginoon, tapos kayo gusto mo parang bumalik sa reject ka. Alam mo yun? Yan yung reason bakit hindi ka magamit ng Lord ng totoo. Yan yung reason bakit hindi ka mamunga. Yan yung reason bakit ka nagsasuffer. Kasi nga, hindi mo nilalakarin yung pagkatawag sa iyong Panginoon. Amen? Hindi mo maintindihan na sa Bible, lahat ng servant, almost lahat ng servant ng Lord talagang rejected talaga sila. Pero kahit rejected sila, nagpagamit talaga sila sa Panginoon. Amen mo ba? So, pakita mo dito yung mga tinawag mo Lord rejected. Kaya kung ikaw, alam mo rejected ka, tinawag ka ng Lord. Kung yan ang reason mo na hindi ka maging mamunga, ibig sabihin hindi mo naintindihan na tinawag ka ng Panginoon. Amen? Kailan mo may huling naging kahit sa iyo? Kailan ba may naghuling nag-ano sa iyo mga nag-deliver? Kailan ba? Yung sinabi mo, mahon ka, wala. Iba maging kahit po ang Lord. Amen po ba? Kailan ba may nagtao na nag-push sa comfort sa lumabas? Wala. Tapos yung Lord yung nagpo-push sa lumabas, hindi ka lumalabas? Kung wala ang Panginoon, saan ka ngayon? Baka nasa inuman ka. Baka nasa kasugalan ka. Baka dami mo ng karelasyon dyan. Baka buntis ka na, baka may anak ka na. Totoo yan. Kung saan ka na, baka hindi ka, sigarito ka, baka may sakit ka na. Diba? Baka baka ano dyan. Kaya kasi dito dati mga namamakla, yun na, mga babae. Totoo naman. Yung mga testimony ninyo na hindi sinasabi na totoo yan. Ha? Totoo yan. Masaya nakasaksak. Alam mo yun, nakakulong na kayo. Kung wala ang Panginoon saan, iba dito. Nagka-pray sa duman mo, saan ka na? Ha? Yung iba, namumuhay ka na to please your parents. At hindi nakalungkuhan ng Lord. Wish ko lang ay please. Saan ka pupunta? Ha? Yung iba takot lumabas kasi baka konting bagay lang. Mamatay. Alam mo? Nalala ko yun, nagsabi sa akin dati, Pastor, kung hindi niya nakilala si Lord, di ako magtawid. Buti na lang nakilala niya ang Lord. Nandito siya magtawid. Si Lord pa yung siya magtawid. Totoo naman. Siguro kung hindi mo nakilala ang Panginoon, wala, puro kayo mo, pag may problema ka, di ka marunong magdasal. Amen. Pag may problema ka, di ka nagbabasa ng Bible, ang ginagawa mo, barkada. Pero ang totoo, di ka naman talaga masaya. Amen po ba? Hindi naman talaga masaya. Amen? Imagine nyo po kung walang Panginoon sa buhay mo, makakarating ka lang sa utawan mo. Yung ganyang molding, shaping, maturity. Di ba? Wala! Lalo na sa panahon ngayon, maraming kabataan ang tamad. Maraming kabataan ang cellphone. Hindi lahat ha, pero marami.
Maraming mga kabataan ng lalo ngayon, palala na yung kakalanin sa online. Palala na yung nakaraan nga lang, may namatay din sa mga di ba? Drug race. Ay drug race din, no? Nag-crash, 24 years old, sa Manila. Di ba? Baka isa ka sa ganun. Kaya iba sa inyo ito, kasero. Totoo. Totoo naman. Yung kwento na, saan ka ngayon kung wala kang Lord sa buhay mo? Tapos ang Lord na naman nagtiwala sa'yo, hindi ka pa nagpapagamit ng totoo. Tapos pag-iyak-iyak ka. Amen mo ba? Iyak-iyak ka na naman surrender. Amen? Ang totoong iyak may bunga yan na resulta. Kung walang bunga, ibig sabihin, nag-active ka, drama-drama ka lang dito. Hindi dapat drama. Amen? Bunga. Amen? Sino pa sa Bible? Ito si Jesus po. 1 Peter chapter 2 verse 4. Sabi dito, lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao. Ngunit pinunod ng Diyos at mahalaga sa Kanyang pangalan. Ibig si Jesus po tinakwil. Diba? Pero yung tinakwil, siya yung mag-isyon na kayo natanggap. Amen po ba? Kaya sabi dito, mahalaga si Jesus. Now, pag lumapit ka sa Diyos na tinakwil ng tao, pero mahalaga siya sa paningin ng pagmamasalang, makalagay din tayo sa Panginoon. Amen? Kung makita mo dyan, imagine yourself, if hindi ka tinawag ng Lord, saan ka ngayon? Baka yung ka namatay na sa depression. Sa movie, nade-depress. Well, nakaraan lang, nag-suicide. suicide. Diba? Anak ko ng Kristyano nag-suicide. Anak ko ng Kristyano nag-suicide. Tuwing ka dito sa amin, Pastor, kung wala siguro sila, baka patay na ako kasi nade-depress ako. Buhay ka nga, pero parang naman paka-spiritual. Totoo naman. Hindi ko lang pag-physical, parang naman paka-spiritual, tamay-tamay mo. Ganyan mo ba? So yung point daw na, yun yung number 1. Ang Lord, tinawag ang mga rejected. Kaya hindi mo pwede sabihin na hindi ka tinawag ang Lord kasi tinawag rejected eh. Ang point ng Lord, kaya hindi ka nagbubunga, pinipilit mo yung mga tao na reject ka naman. Ganyan mo ba? Hinahabol-habol mo pa rin yung mga, ang Lord, di naman tayo sasaktan, bakit hindi ka mapagamit sa kanya totoo? Amen. Yun, alam mo yung minsan, natatawa ko sa mga tabi, susumbong ka about sa ganitong tao, tapos kinabukasan, ipakilig mo na naman siya. Nakakatawa ka. Pastor, ganito po kasi sa pamilya ko, tapos kinabukasan nag-chat ka, ay, Pastor, nagbili ako ulit sa kanila, ganito ulit. Pastor, nakakatawa ka. Yung sinumbong mo, kinain mo. Ano, may mga ganun mo. Wala, broken. Pastor, nanong kasi saktan ako, kung nalabukasan, ano po ako sa kanya. Okay na kami. Diba? Nakakatawa yung gano'n, hindi pong iiyak-iyak ka na ganito yung ginagawa siya, tapos malaman kung ilang buwan hindi ka na ulit. Ang masaklap doon, wala naman nagbago sa kanila nung bumalik ka. Tingin mo ba? Wala naman nagbago. Kasi iyak ka ulit, wala naman nagbago. Ganun pa rin. Ubus ka pa rin. Tingin mo ba? Tapos talaga hindi ka niya magamit. Hindi ka niya magamit na magamit. Kasi lang, wala kang sinasacrifice. Tingin mo ba? Pero titignan mo, ito po lahat ng tinawag na to. Dahil tinakwil sila, dahil sila pinili, nung tayo nagigod sila sa Panginoon, sila na talaga pinili nila. Si Jesus, masalami talaga, ay iniwan siya lahat, tuloy-tuloy siya. Amen mo ba? Si Moises, talagang iniwan niya yung prinsipe, iniwan niya yung prinsipe ng Egypt, si Jephthah. Ganon din po si David. Wala akong makikita sa Bible na ngayong magdakay David na tinawag siya ng Panginoon. Wala. Kahit asawa niya, kahit anak niya, kahit sinong tao hindi siya nagpapekto sa Panginoon. Amen mo ba? Dito makikita mo talaga ng tinawag ng mga rejected. Lari ako, rejected din ako. Kaya nang tinawag ako ng Panginoon, wala na akong pakialam sa akin. Una-una na-reject niya ako. Pero I mean, hindi naman sa sinabi na ayaw ko siya ng tanggapin. Pero ang point ko doon na si Lord lang yung nagtiwala, iwanan mo ba siya? Amen? At totoo, sa mundo ko ulit ka makakatanggap ng rejection. Pero ang Lord, kahit kailan. Amen mo ba? Kahit ilang beses mo siyang nire-reject, hindi mo nire-reject. Ba't hindi ka magpagalit sa kanya ng totoo para ma-enjoy mo yung pag-uwi ko? Amen?
Amen po ba? Totoo po. Alam mo dito sa church, nakakalungkot yung mga iba sa inyo, magulang nyo, kapatid nyo, kakilala nyo. Puro negative yung narinig ko sa inyo. Pero ako, nakikita ko naman yung growth sa inyo. Nakikita ko yung character building. Pero, ang nakakalungkot, kayo din mismo yung lumalaban. Ano yun? Kayo din mismo yung parang ayaw nyo. Ayaw nyo i-push kayo. Yung pinupush kayo ng Diyos, pero ayaw nyo magpapush. Amen po ba? Tinutulungan ka na lumabas ka sa comfort zone, hindi nyo yung gagawin para sa tao, gagawin para sa iyo, para sa Diyos. Amen? Amen po ba? Kasi kung wala, sino? Saan ka? Amen po ba? Malungkot ka. Amen po ba? Amen yung point. Kaya, number 1, tandaan mo, rejected po ang mga pinili ng Lord. Number 2, pinili ng Panginoon yung mga least one. Yung mga tingin natin manihina. Sabi dito, 1 Samuel 16:11, kaya tinanong si Samuel, tinanong si Jesse, meron ka pa bang anak wala rito? Meron bang isa kang bunso? So isipin mo, ayaw ni Samuel si David kasi bunso, pinaka-bata, pinaka-huli. Huwag ito kasi bunso ito. Minsan yung mga alam mo walang magagawa, yung may magagawa. Ayan po ba? Amen. Ito po. Ikaw, maraming walang tiwala sa iyo. Wala, parang akala ganyan ka lang. Hindi ka na magsasaksa sa buhay. Pero pinili ka ng Lord. Amen po ba? Pero si David, hindi siya pinili ng tatay niya. Ang tingin sa kanya ng tatay niya, wala ito habang buhay na ito magpapasto lang ng lupa. Taga-alaga lang ng lupa. Totoo, may mga time na yung mga tao pa sa paligid mo yung ano ba, yung gusto mag-stay ka lang kung saan ka ngayon. Diyan ka lang. Okay lang dyan, kung mamatay ka, ganyan ka na lang. Magtrabaho ka lang dyan, ayaw nila lumagod ka. Pero ang unod kasi ang gusto niya kay David, hindi ka lang taga-alaga ng lupa. Taga-alaga ka dapat ng buong Israel. Tupa ng tao. Ngayon po ba? Kaya kasi David sa Bible sabi siya ay isang pastor. Siya ay isang pastor at isang hari ng Israel. Nakalagay ko sa Bible, siya ay pastor at hari ng Israel. Kasi kung paano niya inalagaan ng mga tupa, ganun siya mag-alaga sa Israel. Kaya yun yung nakita ng Lord, na yung tipong karakter niya na bunso siya, pero ang nangyari, pinili ko siya ng Panginoon. Kaya sabi dito, verse 12, sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya ay makisig na binatilyo, palusog, maganda ang mga mata, at sinabi niya kay Samuel, siya ang pinili ko, buhusan siya ng langis. Sipin mo maganda rin naman ang katawan ni David. Maganda ang mata, malusog. Pero hindi siya kasama sa pinili. Di ba? Yung mga pinili doon, sabi na yung mga panlabas, puso nakatingin. Pero sa panlabas, maganda rin yung mga ni David. Pero tineject talaga siya ng tatay niya. Amen po ba? Kasi sabi na sa'yo, okay ito makisig ka, ayos ka. Sabi pero sabi niya, hindi siya. Pero si David, ano rin sabi dito, malusog, maganda ang mata, makisig na binagay. Pero hindi siya pinili. Maganda naman yung quality niya. Doon makikita mo talaga na rejected talaga siya. Amen po ba? Pwede naman isabay na lang sana siya doon Pero hindi siya sinama. Kasi nag-aalaga ka lang ng tupa. Bunso ka Alam mo, minsan ganun yung mga tao, ipaprank sa mga harapan yung mga taong hindi gagawin. Kaya nga ako hindi ako nakatingin sa nakaraan may kinarita ako sa church, sabi ko sa kanya, hindi ito pagalingan ng Diyos. Hindi pwedeng magandang tuwa ko lang. Dapat magulipit ka sa Lord. Sabi ko, hindi muna. Sabi ko, hindi to protected ka. Hindi to magandang tuwa ko lang. Sabi ko, kung wala kang puso, baba ka. Ginanong ko siya sa chat. Kasi hindi na tama. Amen po ba? Hindi kasi nakatingin naman siya palabas sa puso. Kahit sabihin natin gifted ka, wala ka ng puso, tanggal ka. Tingin mo si Saul, tinakwil siya ng Panginoon. Si Saul, matangkad. Nakalagay sa Bible, matangkad, matikas, matipuno. Pero tinanggal siya ng Panginoon. Kasi bakit? Hindi siya sumunod sa Lord Pinalitan siya ng makisig, magandang mata, tsaka malusog. Si Saul matangkad, pero takot.
Di ba? Kaya sinabi ng Bible, may mga nagsasabi, si Lord po ba nagtatakwil? O ito yung verse. Nagtakwil si Lord, tinakwil niya si Saul. Sabi niya kay Samuel, huwag mo nang iyak-iyakan yung si Saul, tinakwil ko na siya. Parang katulad ng gabi sa life. Nag-aalis po ba yung Holy Spirit? Oo naman, tinakwil na si Saul. Ito yung verse. Kasi nga, tinakwil mo siya, ay umalis siya sa'yo. Hindi naman sunod umalis talaga, ikaw na unang magtakwil. Mauna, bago siya pinili ka niya. Pero bago kang alisan, ikaw na umalis. Matandaan mo po yun. Ngayon mo ba? Hindi naman naging sorry si Saul eh. Kaya yun yung point na si David, okay din naman siya. Pero hindi siya pinili. Ikaw okay ka naman. Pero ikaw pinili. Pero sunod pinili ka. Tapos kailan gusto mong maging hindi okay? Ngayon mo ba? Si David, sino ba? Jeremiah. Jeremiah 1:6-8. Ang sagot ko naman, Panginoon, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Subalit, ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihin bata ka ba. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo, ipahayag ko sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Ako si Yahweh ang nagsasabi dito. Si Jeremiah, talagang, kung mababasa niyo po ang Bible, bata si Jeremiah, maraming mga tao, may mga tao na sinampal siya. Kung mababasa niyo, sinampal siya, pinatake siya, si bata ka pa sa pagpapasik ka. Some of you here, ganun bata ka pa, sasampalin ka talaga ng mundo. Pero ang point doon, tinawag ka pa rin po ng Lord. Amen po ba? Ako, sa Bible, alam mo sa Bible, yung sinabi ng Diyos na almost perfect na si Job, ginamit ng mga bata para ito si Job. Ako naniniwala ako, tinawag din ng bata para hiyain ng matatanda. Amen po ba? Kasi, totoo yun. Tinawag ng bata para hiyain ng matatanda. Tingnan mo pang bata nag-pray, nahihiyan ng matatanda kasi di ba mag-pray. Totoo! Pero sabi sa akin, nagsabi sa akin gulang na nahihiyan kayo mga teacher sa bata, bata grabe mag-pray, teacher hindi. Totoo! Hindi porkit matanda. Alam mo yun, hindi porkit matanda, marunong na. Nakalagay sa Bible. Sabi sa Job, hindi talaga porkit matanda, may kaalaman sa Lord. Kaya ginawa ng Panginoon, kinorek ni Elihu si Job. Kasi nga, si Job, puro sisi-sisi sa Diyos. Si Elihu, pinagtanggol ng Diyos. Kaya, yung point doon, si David, si Jeremiah, pinaalis. Pero kahit ganun, ginamit po siya ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ang alam ito pinakauna, hindi naman talaga. Yung nga lang, tinawag ka ng Panginoon kasi hinahuli mo pa rin sa sarili mo. Katandaan mo, sabi na Lord, dapat head ka, hindi ka buntot. Kasi gusto mo ka ng buntot lagi eh. Kaya buntot ka ng buntot sa mundo, kaya hindi ka namunga sa Lord. Amen? Totoo, alam mo paano magiging buntot? Kapag sunod-sunuran ka lagi sa mundo. Sunod-sunuran ka sa boss mo, sunod-sunuran ka sa magulang mo, sa asawa mo, sa anak mo, na reason bakit hindi ka nagbubunga. Buntot ka. Buntot ka talaga mag-iwan. Hindi mo natutupad yung sinabi ng Bible na you are the head, not the tail. Alam niyo, pag ganun ikaw yung buntot. Amen? Doon ka po nagiging buntot kapag hindi mo kayang ipaglaban ng Diyos sa buhay mo. Yung parang natatakot ka mawala sila, pero ang totoo, noon pa man, nawala na sila. Kasi kasama mo nga sila, pero parang wala sila. Kasi wala ka namang narinig sa kanila kung ipuro negatibo. Amen po ba? Nalilungkot nga kasi sa mabuhin, pag nakausap ko yung mga lalapit sa inyo, puro negative ang sinasabi sa inyo. Wala man lang positive. Wala man lang akong narinig na positive na ganito, parang nakaraan. Ganito, wala talaga man. Ako sabi ko naman dun sa nanay, meron naman mo nag-improve sa kanya. Bakit po sa church okay naman sa bahay mo hindi? Yung ko, pag-pray nyo lang po sa Lord, pero sa isip ko, may dinidinig kasi sa'yo ang Lord. Totoo naman. Ngayon mo ba? Alam mo yun yung point eh. Sa mundo, puro negative talaga, pero sa Lord, may negative siya ito, correct? Pero may positive siya yung feedback sa iyo. Amen mo ba? Amen mo ba?
Yan po, si Gideon. Si Gideon po sa Bible ganun din. Sa Hukom chapter 6 verse 15 to 16. Sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, paano ko namiligtas sa sarili? Ang aming angkan ang pinakamahingat sa lipi ni Manasseh, at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianitang ito na para ka nang lumalaban sa isang tao. O si Gideon, ako pinakamahina, pamilya lang pinakamahina. Kung tinawag siya ng Panginoon, yung po ba? Nagpagamit po siya. Nung tinawag si Gideon ng Panginoon, gamit talaga siya. Diba? Isipin mo, pinakamahina, pero binasag niya yung disgrosya ng magulang niya. Mga tao, hinabol siya kasi papakain mo siya kasi binasag niya. Diba? Makita ko dito nung tinawag siya, wala siya itong pinibis. Dahil siyang bakit talaga yung tao niya nagagamit ng mga pinibis. Kasi maraming pa pinibis. Amen? Amen po ba? Pero kung intindihan mo lang na ikaw na nga yung pinakahuli sa lahat. Hindi ka nga nila inuuna, tapos inuuna mo sila. Inuuna ka nila kasi may nakuha sila sa'yo. Pero hindi ka naman talaga nila inuuna. Kasi ako naniniwala ko na kahit wala kang ako dapat umahin yan. Amen po ba? Amen po ba? Hindi mo nga alam kung pinag-pray ka ba nila na una eh. Amen? Pero tandaan mo, may mga taong una ka sa prayer nila. Pero yung mga taong una ka sa prayer nila, yun yung mga taong hinulog sa buhay mo. Totoo po. Ang Holy Spirit, number one siya intercession natin. Pero bakit siya ang hinulog mo? Amen? Ang Holy Spirit sabi sa Bible, ang Holy Spirit ang nag-intercede sa atin. Pero bakit ang Diyos, inupa ka niya, hinulog mo siya? Hindi mo alam kung pinagpipray ka ng mga tao yun eh. Baka pinagpipray ka nila, palakasin mo po siya kasi kailangan marabot siya. Kasi kung wala siya, wala na po kami. Diba? Pero ang Diyos po hindi gano'n. Ngayon po ba? Hindi nga, ang Diyos kahit wala tayo, nandiyon pa rin siya. Pero ang tao, kapag, alam mo yun, ang Diyos kahit wala tayo, Diyos pa rin. Tayo po wala ng Diyos wala tayo. Amen? Kaya, si Gideon, gano'n din po. List siya. Sino pa? Si Moises, Exodus 4:10-12. Sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, mula't mula pa hindi po ako mahusay ng salita. Bagamat mangusap ka na sa akin, hanggang ngayon, utal-utal pa rin ako magsalita. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bili o pipi ang isang tao? At sino rin ang nagbibigay ng paningin at nag-aayos nito? Hindi ba ako si Yahweh? Kaya malumakad ka na, tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. So yun, yung mga utal-utal, yung masabi na ano, hindi, tatawagin ka pa rin po ng Lord kahit ano man ang kapansanan mo. Amen po ba? Amen? Amen po ba? Kaya doon makita ko na yung mga rasyon mo sa Lord, hindi ang balik. Kung talagang encounter mo si Lord, walang physical problem ang adlaw para maging mamuha ka. Amen po ba? Amen po ba? Yun po, napaka-importante magpagamit. Ano pa? Sabi dito, 1 Corinthians 1:26-29. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan mo kayo tawagin ng Diyos. Ayon sa pamatayan ng tao, iilan lamang sa inyong katawag na marunong, makapangingin at mahalin ka. Alamin niyo yung pamumuhay bago ka tinawag ng Lord. Bago ka tinawag, marunong ka ba? Makapangingin ka ba? Mahalin ka ba? Wala, ubus. Simot. Ngayon po ba? Wala namang mayaman din. Wala namang mayaman. Wala namang sa tinawag na mayaman. Marunong. Wala naman. Dito mo lang anak ng sinunay potential pa eh. Amen. Amen po ba? Amen. Tapos, alam mo yun, si Lord na lang ang naglabas siya sa comfort kasi dito siya paglingkuran. Amen po ba? Amen. Amen. Tapos ngayon nilabas ka Lord sa comfort zone mo. Hindi mo ba mapag-gamit sa kanya? Pag-gamit mo na lang sa mundo? Amen po ba? Ayan yung point eh. Sa mundo, ang akala nila, palahuhog ka lang, sino-sino lang yung mga nakasama mo, yun hindi nila. Pero hindi nila, sa Lord, tinignan ka ng Panginoon na may magagawa ka at tamang magagawa mo. Amen po ba? Sabi dito, subalit pinili ng Diyos ang naturingang haman sa sanlibutan upang hiyain ng marunong. Pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ng malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak, mga mahihina sa sanlibutan ito, upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan.
Kaya wala ng sino man ang makapagmalaki sa harapan ng Panginoon. So isipin mo ba, pinili ka ng Panginoon na wala. Ngayon, nandiyan ka na, nagkaroon ka ng nagkaroon, bigla ka nang nawawala sa Panginoon. Amen mo ba? Yung tipong down na down, halos lahat ng mga napunta sa down na down. Amen. Tapos yung ilang ka ng Lord, dinadaw mo ang Lord. Paano? Hindi ka na papagamit sa Kanya. Amen po ba? Yes. Nung time na down na down ka, tinawag ka ng Lord, ngayon man nung nakakilala ka sa Lord, na-restore ka na, siya naman yung dinadaw mo. Siya naman yung dinadaw mo. Paano? Pagsuway. Pagkaya sa Kanya. Pag-please sa mga tao. Amen po ba? May mga reason na dinadaw ng Lord. Amen? Si Lord na naman nag-action, siya pang dinadaw mo. Sa Panginoon na nabaptize ko sa Kanya. Amen po ba? At dahil hindi sabihin mo, Lord, yung binubunga kayo ang pinti kang nadadaw. Amen po ba? Amen. Kaya, napaka-importante na tandaan natin. Tinawag ng Lord yung mga least one. Amen? Kaya kung isipin mo ikaw huli, may pag-asa sa Diyos. Kahit ikaw po yung huli, sa Lord, una ka po lagi. Amen po ba? Kaya naman ipagsabay-sabay na tayo una. Amen po ba? Amen. Hindi sabi na, bakit siya lagi? Hindi. Sa mata ng Lord, basta nasa-serve ka lahat tayo, una tayo. Amen? Iba-iba naman ang parte ng katawan ni Kristo eh. Amen? Hindi mo pwede sabihin, bakit mauna itong kamay sa kalimutan? Hindi. Iba-iba ang function niya. Amen po ba? Alam mo naman sabihin mo nauna yung tuhod sa paa. Hindi po. Iba-iba ang function niya. Amen po ba? So lahat tayo sa harapan ng Panginoon una. Amen? Kaya huwag mong ihuli ang Panginoon kasi ikaw yung una. Amen? Number 3. The old one is the servant one. Pinili po ng Panginoon is yung mga servant din. Yung mga taong may potential. Yung mga taong masisipin naglilingkod, pero hindi lang sila nakikita. Sabi dito, 1 Samuel 16:11. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, meron ka pa bang anak na wala dito? Meron pang isa, ang bunso, nagpapastol ng mga tupa. Sabihin niyo po tinawag sila habang nagtatrabaho sila. Sabi dito, sinabi ni Samuel, ipasundin mo siya. Hindi natin sisimulan ng paghahatod hanggang hindi siya dumarating. Ito po, habang nakita kasi naman yung pagiging servant nagtatrabaho sila, pero kahit nagtatrabaho sila, yung mga tao rejected sila. Kahit ginagawa nila invest nila, ang mga tao, kinuhuli sila. Kaya ang Lord, okay, hindi ka napansin, papansin kita. Ngayon napansin ka na, ikaw naman yung hindi nagpapansin sa Lord. Amen po ba? Pinansin ka na ng Lord, sa naman mo pinapansin. Amen po ba? Sabi dito, ganun po, tinawag ng Lord yung mga servant. Si David po, tinawag ng Lord, nagpapastol. Sino pa? Sa Matthew chapter 4, verse 22, nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita din niya ang magkakapatid na si Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa bangka kasama ang kanilang ama at nag-aayos ng hatlang ng bat. Tinawag din sila ni Jesus. Makita mo dito, sabi dito, Matthew 4, sabi dito, makita natin na even po sila Peter, tsaka yung kapatid niya, manungisda sila ng tinawag. Tatrabaho sila. Totoo talaga na God does not anoint the lazy people. He called yung masisipag. Amen po ba? Ikaw, tinawag ka naman masipag ka sa kalukuhan. Ay bakit hindi masipagan sa kabanalan? Amen. Nakita naman ang sipag dito gumawa ng kalukuhan. Sige, tawagin ko ito para masipag siya sa akin. Amen po ba? Masipag ka umaya sa inuman. Masipag ka umaya sa kahalayan. Masipag ka mag-scroll. Masipag ka sa kalukuhan. Masipag ka sa gulo. Ang sipag mo talaga, ang sipag mo sa, alam mo yun, alam mo basta ang karakter mo masipag. Yung masipag. Ngayon gusto nyo, Lord, tanggalin yung masipag sa mali. Dapat masipag ka na sa Kanya. Ganyan mo ba? Kaya hindi mo pwede sabihin tamad ka. Masipag ka na sa kalukuhan Hanggang ngayon siguro masipag ka pa Hindi nga lang sa pagsunod. Pero bakit hindi baguhin? Dapat sipagan sa Lord. Ganyan mo ba? Yung point doon, tinawag mo Lord ito sila as masisipag. Ganyan mo ba? Kaya hindi ka naman naging tamad sa kalukuhan Sipag mo. Amen?
Kaya yung masipag na gustong baguhin ng Panginoon. Amen po ba? Masipag ka sa school, gamitin ng Lord sa kanila. Masipag ka sa trabaho, gamitin ng Lord sa kanila. Kasi tinawag naman masipag eh. Si David, si Pedro, sino pa? Si Matthew. Matthew chapter 9 verse 9. Pag-alis ni Jesus, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumayo ka si Mateo at sumunod sa kanya. O si Mateo, habang sa BIR, tinawag ng Lord. Naniningit ng buwis, tax collector si Mateo eh. Masipag din ang tinawag ng Lord. Ikaw ang tinawag ng Lord, masipag ka. Masipag ka sa school, masipag ka sa trabaho, masipag ka sa bahay ninyo. Alas masipag ka naman talaga eh. Yung nga lang, tinawag ka ng Lord kasi yung sipag mo dati sa mali. Ngayon sa Lord ka na, doon pa pa nagsisipag sa mali. Bakit hindi ka magsipag yung sinasabi si Christ of Freedom of God? Tingnan mo yung mga pinaglilingkuran mo hanggang ngayon walang nagbabago. Kaya pati ikaw dito nagbabago. Pero kung pagsilbihan mo, Lord, eh sana may nagbago na. Amen po ba? Amen po ba? Sino pa? 1 King chapter 19 verse 19 to 21. Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng toro ang ginagamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, inialis ni Elias ang kanyang balaga at binilaban kay Eliseo. Sabi dito, iniwan naman ni Eliseo ang mga toro at humabol kay Elias at nakiusap. Sabi niya, magpapaalam po muna ako sa aking mga ina. Pagkatapos, sasama na ako sa inyo. Sumagot naman si Elias, sige, umuwi ka muna. Umuwi na si Eliseo. Nagpatay siya ng isang pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga aralo. Pinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naglulingkod nito. Sabi niyo, ibig si Eliseo, tinawag siya nung nag-aaral. Habang nagtatrabaho din siya tinawag. Amen? Pero alam mo yung maganda dito, kung tinawag sila ng Panginoon, iniwan agad nila. Ikaw, tinawag ka ng na wala, nung nagkaroon ka na, ayaw iwan. Yung tinawag ka ng na wala, kasi binigyan ka niya, iiwan mo yun. Ayaw mo lang iwan, kaya iiwan mo yung paglingkod mo. Mali. Tingin mo ba? Samantala sa Bible, yung mga tinawag, ngayon, gawin mo lahat para sa lang makasunod. Ikaw, tinawag ka ng wala, binigyan ka, nung mayroon ka na, iniwan mo yung nagbigay sa'yo. Ang galing. Amen? Tapos magugulat ka, bakit ka ganyan? Amen po ba? Pero kung babasahin ng Bible, si Moises, iniwan niya yung magandang buhay. Amen? Yun po yung point eh. Sabi niya sa Bible, kaya mas madali pang makapasok sa... Sabi niya sa Bible, di ba? Kung ang matuwid din ka makapasok sa langit, paano ka na lang? Mabasa mo ba yan? Amen? Oh. Kasi nga marami din po talagang natulong sa Lord na hindi na kaya mag-ikot. Kahit tumahad lang na. Amen po ba? Dapat hindi gano'n. Ito nga, wala pa na feel. Wala pa relationship sa Lord. Bago pa lang, mag-iwan na. Ikaw na na-feel na, naranasan mo na, dinala ka na kung saan, hindi mo maglaban. Tapos ang galing mo mag-share group. Ang galing mo mag-share. Amen po ba? Kaya ang nangyari dahil nakikita ng Lord na walang nangyari sa'yo, wala din nangyari sa'yo. Sabi mo nga, amen po ba? Kasi bibig lang yun, walang puso. Amen po ba? Amen po ba? Kaya hindi madadali ang Panginoon. Amen po ba? Kailangan iwanan mo talaga dapat iwanan. Amen? Gusto mo lumabog, iwanan mo dapat. Bakit ka matakot? Hindi nga natakot itong nagpaalam siya sa magulang niya. Pero, kung hindi man siya pinayagan, wala pa nang nagagawa. Diba? Ito, nagpaalam siya, hindi natin alam kung pinayagan mo siya o hindi. Pero kung hindi man siya pinayagan, ang importante sumunod pa rin siya. Sinunod niya yung toro at lahat ng pangarapan para wala na siyang balikan. Ngayon po ba? Lahat ng ginagamit niya, sumunod niya para wala na siyang balikan. Ngayon po ba? Minsan, nag-serve ka sa Lord, pero hindi naman sinunod lahat. Kaya ang nangyari, bibinabalikin ka pa rin. Amen po ba? Amen. Kaya, napaka-importante yan. Tinawag ng Lord ang masisipag, hindi ang tamad. Amen po ba? Amen? Lahat ng mga masisipag. Gamitin niyo lang sa Lord ang kasipagan niyo na yan. Amen po ba?
Deuteronomy 34, si Yahweh lamang ang inyong sundin. Matakot kayo sa Kanya, sundin niyo ang kanyang mga utos. Paglingkurin niyo siya, at manatili kayong tapat sa Kanya. Sa Kanya lang. Ngayon po ba? Wala nang iba sa Kanya lang. Ngayon po ba? Yan yung point. Masipag ka sa iba, pero sa Lord masipag ka ba? Bakit nag-murmur ka? Bakit nagreklamo ka? Bakit napapagod ka? Hindi ka mapapagod kung sino lang yung gagawin mo. Amen po ba? Amen po ba? Yan yung number 3. Tinawag ng Lord yung mga servant. Tingnan nyo lahat tinawag ng Lord kumikilos. Wala sila tinawag na natutulog. Amen po ba? Amen po ba? Wala ba? Meron. Go din kayo. I mean, mayroon tinawag sila na natutulog sa Bible, pero wala siyang tinatawag na tamad. Si Samuel tinawag na natutulog. Tingnan mo sa Bible eh. Wala talaga kayo. Kaya, habang natutulog si Samuel, sabi na Lord, sabi ni Samuel, sino yan? Kala niya si Eli. Hindi alam si Lord, tinatawag siya. Amen po ba? Pero si Samuel, masipag. Amen po ba? Yung point doon, God does not anoint lazy people. Amen po ba? Hindi naman ina-anoint ang lazy, ang ina-anoint ang masipag. Amen? Next, last. The cold one has the potential. Tinawag ka Lord kasi may potential ka. Amen? Lahat naman talaga may potential eh. Kung tingnan mo lang yung sarili mo kung paano ka ng leader mo, ng kasama ng Lord, lalabog ka eh. Kaso, ang problem, tinitingnan mo yung sarili mo kung paano mo parating yung sarili mo. Alam mo yun, pinupush ka ng Lord, pero ayaw mo. Sinasabihan ka ng Lord, pero ayaw mo. Doon ka pa rin gusto mo, doon ka lang talaga sa, ano yun, nakatago ka. Amen? Kaya yung nangyari, hindi ka nalulungan. Tapos sa ending, pray ka na pray, kahit fasting ka ng fasting, pray ka na pray, kung wala kang gawa, wala mo yan. Amen? Amen po ba? Amen. Ano ka, fasting ka? Wala kang fasting in action. Amen? Fasting ka magkabungan, hindi ka naman nag-evangelize. Ha? Fasting ka magkatrabaho, hindi ka naman nagkatrabaho. Fasting ka mag-iwalagin, hindi mo naman iwalagin. Ano ba yun? Fasting ka mag-overcome yung pamilya mo, di mo naman kayo suko. Anong klase yun? Ang fasting, alam mo sa Bible, kung basahin nyo, lahat na nagpa-fasting, after fasting, ginagawa nila, pinapapastingan nila. Amen mo ba? Wala nga na nag-fasting after mo, walang ginawa. Amen? Yung nag-fasting na walang ginawa, nakakain. Alam mo yan, nagsama si David, nagpa-fasting siya na mabuhay ang anak niya, hindi lang mabuhay. Wala lang siyang gagawin para mabuhay mo. Alam mo, hilutin niya siya, wala. Yung fasting mo katulad kay Esther, fasting tayo. After this, kakausapin mo yung hari para hindi tayo mapatay. After fasting, tinusap. Nagtagumpay. Electrosapat, fasting tayo, hindi tayo nasugod. After yung time na susugod na sila electrosapat, susugod pa rin sila, pero nagtagumpay sila. Alam niyo yan? Sila Ezra nag-fasting kasi babalik daw sila sa Israel. After na fasting, bumalik sila sa Israel. Ikaw after fasting, anong ginawa mo? Nagtulog. Walang ginawa. Tapos you're expecting something. Wala po. Ang fasting ng application. Amen po ba? Hindi yan yung fasting ako. Magbunga ako. Fasting ako. Mag-spiritual ako. After that, tumama ka. Fasting ka magpasipag ka. After that, tamad ka pa rin. Wala po. Faith without action is dead. Amen po ba? Sa Bible, ang fasting may action. Even si Kristo nag-fasting siya 40 days. After that, tinako siya sa cross. Amen po ba? Saan ko nakita sa Bible na nag-fasting mo lang ginawa? Yung fasting after mag-fasting, gagawin mo yung pinag-fastingan mo. Hindi yung fasting ka. Totoo yan, baka nagdidikit ka lang. Baka sa report lang yan para sabihin nag-fasting ka. Hindi ka mapagalitan. Yun po yung totoo nun. Ginagawa ko na lang sa atong application pero walang application. Amen mo ba? Kaya fasting, fasting po ko lang, after that may action. Fasting po ko lang, after that may gagawin ka. Amen? Yun yung nakalagay sa Bible. Wala naman nakalagay sa Bible na nag-fasting sila para after fasting wala silang ginawa. Lahat ng fasting after that may action sila.
sila Ezra, Jehoshaphat, sila Esther, si Jesus. Marami po sa Bible mo nag-fasting. Amen po ba? Nandun action. Amen? Yan. Next, the cold one has the potential. May potential. Sabi dito, si David, hindi pinilit, pero may potential siya. Sabi dito, sa 1 Samuel chapter 16 verse 17 and verse 12, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakasigan, sapagkat hindi siya pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin na katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na ano ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Lord. Ngayon ang Panginoon. Sabi dito, hindi, ngayon kasi ang panahon natin, kapag okay, may tsura, approve. Magaling to, approve. Okay, matikas na approve. Dito hindi. Wala yan, kahit may mukha ka kung wala kang puso, wala yan. Ang mukha mo ang kulubot, ang puso hindi nang babago. Amen? Ang puso, alam mo yun, iba-iba ang ano. Sa Bible, si Jesus sabi sa Bible, hindi makatawag pansin. Nakalagay sa Isaiah yan. Hindi makatawag pansin ng Panginoon. Nakalagay sa Isaiah na hindi siya makatawag pansin. Kasi kung si Lord, gwapo, ayaw siya papakot sa kanya sigurado. Sigurado yun! Naku, mga tao kahit gwapo, kahit tinamo yung mga nakulang na gwapo, sa alam mo naman, ilabas mo na. Totoo. Yun yung sa online ngayon na, sa alam mo, ilabas mo na, pagbigyan ng chance. Pagpakit, kahit ano, ay. Pako sa cross. Totoo. Kaya yung mundo ngayon. Tsaka nalagay sa Bible, hindi makatawag pansin si Kristo. Kaya napaka-imposible na mag-drawing sa Kanya. Kasi sabihin, ito yung mukha ni Jesus? Hindi. Hindi nga siya makatawag pansin. Saan, ano dinadrawing mo, nakatawag pansin? Nakalagay sa Isaiah, hindi makatawag pansin ng Panginoon. Ganun po katindi yung pinagdaanan ng Lord, pero makita mo paano siya ginamit. Ikaw, wapo ka pa, pagkita mo pa. Pero ba't ka lang nagpapansin? Walang puso. Ganyan po ba? May tsura ka naman. Di ba? Pero ba't mo lang andin? Walang puso. Ganyan po ba? Ganyan po ba? Yung basa nyo, may muscle naman. O, bakit mo makatawag pansin? Buti nyo kayo. Ako nga sabi ko, may peflat ako, may ano, ikaw, kompleto pa ang mukha mo. Bakit hindi ka maka-invite? Amen po ba? Amen po ba? Ano problema? Puso. Amen po ba? Pero totoo, alam mo, kung may potential ka. Alam mo naman talaga. Hindi ka naman tatawagin naman kung wala kang potential. Kaya nga lang dito kasi may potential ka. Amen po ba? Yan nga lang, hindi pa yung nalalabas kasi nga, iba pa yung pinipili mo. Amen po ba? Pero kung magpag-aamag ka talaga ng puso, yung all out, naku, hindi mo pag all out din yung tutuloy-tuloy. Amen po ba? Hindi kasi all out, kaya hindi rin all yung binibigay ng Lord sa'yo. Amen? Gusto mo all out ang ibuhos, pero hindi mo puso sa'yo, hindi all. Amen? Si David po may potential. Sabi nga dito, sinundo ko ang anak na ito, si Jesse. Siya ay makisig na binatilyo, malusog, at maganda ang anak. At sinabi ni Yahweh, siya ang pinili, ubusin mo siya ng langis. Sige mo yung hindi pinili, may potential. Anong nangyari? Siya po ang pumatay kay Goliath. Sabi ng 1 Samuel 17:15, natalo ang ni David si Goliath. Take note 1 Samuel chapter 16, yung rejected siya. 1 Samuel chapter 17, siya pala yung makakatalo kay Goliath. Na yung time na to, wala dito si Jesse. Wala. Kahit yung kapatid niya dito, sabi ng kapatid niya, ano ginagawa mo dito? Ba't ka lang dito? Sabi ni David, titigil lang ako. Sabi ng kapatid niya, mga tupa natin doon, paano? Kahit kapatid niya, tinitala sa akin, tagabantay ng tupa. Nabasa mo ba ang Bible? Wala, Kasi sabi niya, basahin yung Old Testament. Amen po ba? Para i-gets nyo. Amen? Kasi dito sa church, hindi na tayo pwede na hindi kayo nababasa. Naalala ko na pag-contest ako, ilang taon si David yung nagkaano, 7. Primary leader, 7. Ang bigla. Yung bang leader? Primary leader, 7. Alam mo, mindset ba? Mindset. Amen po ba? Ano din ang gigilid doon? 7. Yan yung sabi na nagbasa ako, hindi talaga intindi. Amen po ba? 7 na naging hari sa
Samantalang kinalaban niyo na si Goliath, inanunod na siya, nagtugtog na siya. Yan. Baka nagbasa lang yung hindi. Amen po ba? Maintindihan, pero talagang natala lang si David pa. Pwede maintindihan ko ibang pangalan. Pero si David, pero si David. Okay. So, yun yung point ha. Sige mo ha, si David, kaya ng mga tao walang potential. At tingin talaga sa kanya, kasi inutusan siya ng tatay niya na magdala ka ng pagkain doon sa mga kapatid mo. Kasi may lalabanan nila yung Goliath. Yun lang, taga-utos ng pagkain, naghahatid lang siya. Tapos yung pagdating niya doon, sabi, ano nagawa mo dito? Alam ko na naman yung ginagawa mo, nasilip-silip ka na naman dito sa labanan. Sabi ni David, yun lang eh, nagsagot din siya sa kuya niya. Di ba? Kasi nga, paano yung mga tupa natin doon? Yung tingin sa akin, bantay ka lang ng tupa. Sa mabuling gano'n din, ang tingin sa iyo ng ganyan lang. Di ba? Pero ang matindi dito, hindi si David, hindi siya nakinig, nagsagot na siya. Hindi, sabi niya, ginagawa ako dito. Walang nag-push sa kanya. Nakalabanin si Goliath, binunin ko yung sarili niya. Ikaw, pinupush ka pa nga eh. Paano na lang kung ano nagpupush sa'yo? Pinupush ka pa nga eh. Pero alam mo, ito yung sinunod eh. Yung kahit ko na lang po sa'yo, ikaw dapat harap sa Goliath. Actually, sinabihan pa nga si Saul, huwag na, bata ka pa. Tinawag pa siya ulit, yung hari. Kaya mo ba yan? Bata ka pa. Sa kalang kabataan. Pero sabi ni David, kapag may mga nag-aalam ko sa aking mga tupa, na puso at liyon, pinukuha ko sila. Pinapatay ko yung kanya, dinapano ko yun. Dinapatay ko yun. Nasabi niya, idadagdag ko to sa koleksyon ko. Alam niyo yun? Totoo, parang ganun sinabi niya, idadagdag ko to. Di ba? Tapos sabi sa kanila ni Saul, o suotin mo yung armor, suotin mo lahat. Ayaw niya, mabigat daw sa kumortag niya. Eh kasi nga suotin mo ng armor ng Diyos. Tingnan mo sinabi niya, sabi niya, papaslangan niya si Goliath. Sabi niya, talagang pupugutan niya ng ulo si Goliath. Pero nung tayo sinabi niya, puputulan niya ng ulo si Goliath, wala naman siyang hawak. Nakutsilyo nun. Pero na pala tayo siya pupugutan niya. O hindi yung ginamit niya yung hawak ni Goliath na kutsilyo. O yun yung point na makita mo yung potential niya. Ikaw, may potential ka. Kaso lang, ang nangyari, kulang ka sa pag kulang ka sa katulad ni David yung ako. Ayun mo ba? Yung tipong, kasi ang matindi dito walang tiwala sa kanyang magulang niya, pati hari, walang tiwala sa kanya, pati kapatid niya, walang tiwala sa kanya. Pero ang Lord may tiwala sa kanya at alam niya na kaya niya. Ayun po ba? Kasi may Diyos siya. Kaya nangyari, lumabas siya. Ayun po ba? Kaya nangyari, natalo sa Goliath. Amen. Sino mag-aakala na yung rejected, yung hindi pinili, yung nagpapastol, siya pala yung, samantalang lahat, takot na takot kay Goliath. If you read the Bible, almost 40 days yun. 40 days. Nakalagay doon, nabasa ko, hindi ko alam, nakalimutan ko, pero parang 40 days yun eh. 40 days, umaga gabi, si Goliath doon nagkakahaw, sinong iharap ko sa akin. Wala talaga. Pero si David dumating. Siya lang nagharap. Ngayon po ba? Doon makita talaga na yung kalmo ng potential nito. Amen? Pero, walang pupus sa'yo kung tinulog lang. Amen? Kasi totoo naman hindi mo makikita yung magagawa ng Lord kung hindi mo rin pupus yung sarili mo. Amen po ba? Kasi tatandaan mo, kahit anong push-push sa'yo, kung ayaw mo, walang mangyari sa'yo. Pero kung dumating yung time na walang mag-push sa'yo, dahil na filled ka, ikaw is lalabas ka. Amen po ba? Amen po ba? Sabi dito, ito pa. Hukom chapter 11 verse 22 to 33. Sinalakay ni Jephthah ang mga Amonita at pinagtagumpay siya ni Yahweh. Nagapit nila ang mga kalaban at nasakop ang dalawang lungsod mula sa araw na yun, sa palibot ng Mini hanggang sa Abel Kiramim. Marami silang napatay na Amonita. So si Jephthah, inakinan ni Punan. Pero siya mismo, pinagtagumpay din po ng Lord. Amen? May potential din siya. Amen? Kahit siya ay mandarambong, may potential siya. Amen po ba? Yun yung point, yung mga kala ng mga tao wala, may potential po yan. Amen po ba?
Hukom 8:22-23. Pagkatapos, nagtipon-tipon ang mga Israelita at sinabi nila kay Gideon, ikaw rin lamang ang nagligtas sa amin, sa mga Midianita, ikaw at ang iyong angkan ang mag-harap sa amin. Sumagot si Gideon, hindi ako, ang aking mga anak ang dapat mag-harap sa inyo. Si Yahweh ang dapat mag-harap sa inyo. So isipin mo, ibig si Gideon, pinakamahina. Pero siya po ay pinagtagumpay naman. Amen po ba? Alam niyo po, yun po yun na pagdating ng tayo, wala ka naman relasyon talaga sa Lord. The reason bakit ka ganyan, because of you. Amen po ba? Amen po ba? Ang reason na ito nangyari sa'yo, kasi ikaw din yan, choice mo yan, pinili mo yan. Amen po ba? Pinili mo yan, pinili mo, hindi ka mamunga. Pinili mo yan, wala kang bunga, pinili mo yan. Pinili mo na mag-stay ka sa ganyan, pinili mo na wala kang first timer, pinili mo na wala kang bunga, pinili mo na kung ngayon ganyan ka pa rin. That's your choice. Magpasalamat ka, binigyan naman ang gusto mo. Amen mo ba? Pinili mo, kung naghihirap ka, pinili mo yan. Tapos isisihin mo, pinili mo yan. Amen mo ba? Kasi kung pipili mo ng kapaligtaran, makikita mo talaga. Matutuwa ka rin doon. Amen? Matuwa ka sa pinili mo. Amen mo ba? Amen? Kaya dapat amuwa. Amen po ba? Amen po ba? Sabi dito, 1 Corinthians 15:55-58. Even si Jesus na tinakwil po, grabe tagumpay na nangyari. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa pagkusan. Magpasalamat tayo sa Diyos, isa ating tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya mga minamahal kapatid, magpakatatag kayo at huwag patilan, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, hindi masasayang ang inyong magpapagpapag. Malinaw po kapatid, sinabi ng Bible na maging masipag sa paglilingkod sa Lord. Amen po ba? Sa Kanya lang. Amen? Sa Kanya lang maging masipag. Amen po ba? Hindi dapat maging masipag sa mundong ito. Amen po ba? Amen? Kaya napaka-importante po mga kapatid na tayo as a Christian maging masipag ka. Kasi tinawag ka na ng Lord eh. Hindi ka tinawag para maglingkod sa mundo. Tinawag ka naman para maglingkod sa Kanya. Amen po ba? Amen po ba? Bakit ka pa tinawag kung para sa mundo ka lang maglingkod? Amen? Kung tinawag ka sa Lord, lubusin mo na. Amen po ba? Lubusin mo para malubos din yung kagalakan sa iyo. Amen? Kasi hindi ka pwede maglingkod sa dalawa. Amen po ba? Hindi pwede. Amen po ba? Kaya, tulad ng mga binanggit kanina na lingkod ng Lord, napaka-importante. Piliin mo at magpakasipag ka sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Kasi ano po bakit? Mahihirapan ka talaga kapag dalawang pinilingkuran mo. Amen? Kaya ang nangyari hanggang ngayon, ganun ka pa rin. Bakit walang tagumpay kahit sa secular, kahit sa ano? Kasi wala, alam mo talaga pinilingkuran ng totoo. Amen po ba? 50-50. Pero kung unahin mo ang Lord, makikita ko talaga may mangyayari po. Amen po ba? Amen po ba? Tumayo po tayong lahat. Praise God. Taas po natin naman. Paulit-ulit na sinasabi ng unahin mo siya. Paulit-ulit na sinabi ng Panginoon na isip mo siya. Yes, may kahinaan ka. Lahat naman may kahinaan eh. Pero ibang usapan yung iba yung priority mo. Maraming tao may kahinaan pero ang Lord pa rin ang priority nila. Ang priority nila gawa ko sa Panginoon. Pero may kahinaan. Hindi nila priority ang mundo. Amen po ba? Yes, may kasalanan. Nakakawa ng mali. Pero ibang usapan ng priority ang gawain sa Lord. Amen po ba? Kaya isubok mo yan sa Panginoon at makita mo yung pagbabago.
Yung try po, hindi mo mga sa patuloy, suka mo yung buhay mo. Huwag kang umiyak, isuko mo yung buhay mo. Hindi ang Lord nahihig mo sa iyak-iyak. Ang gusto ng Lord, totoong pagsunod, surrender. After nito, bukas, kung babalik ka ulit sa dating routine, wala nang mangyayari. Walang mangyayari po. Kung after dito mag-iyak ka, kinabukasan, ganun pa rin, katulungan ka ako. You are delaying your growth. You are wasting. Amen? Kaya gusto ng Lord, totoong pagsunod, totoong pagsurrender, totoong pagpapagamit, totoong pagsunod ng buhay. Hindi ang Lord naghahanap ng maraming tao. Amin ang Lord maraming tao, kung mga tao naman marami na yan, after Sunday service, pagdating ng Lunes hanggang Sabado, balik ulit sa buhay sa dati. Hindi ka nagiging ilaw. Wala po. Useless yan. Hindi yan totoong paglilingkod sa Lord. Ang totoong paglilingkod sa Lord, makikita yan kahit walang tao sa paligid mo. Kaya gusto mo Lord, hindi lang basta taas ng kamay, hindi lang. Gusto mo Lord, kumikita talaga sa Kanya. Kaya kang palitan ng Lord, kaya tayong palitan ng Panginoon. Tandaan mo po yan. Kung paano mo Lord tinakwil si Saul, kaya mo tayong tinakwil basta pag-inom sa iyo muna. Kaya wala tayong pamamalaki sa harap mo. Ngayon mo ba? Pwede kang nasa church, pero wala ka sa Lord. Pwede kang nandito, pero wala ka sa Panginoon. Kala mo nag-ministry ka, gumagawa ka, pero wala ka sa Lord. Pwede po yan. Ang hinahanap ng Lord, hindi attendance mo. Ang gusto niya puso mo. Amen po ba? Kaya isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Ang gusto na rin totoong pagsuko, totoong pag-alay ng buhay. Taas mo kami mo sa Panginoon, sa umaga ng suko po. Lahat, pati lahat ng nasa dito din sa likod, lahat kayo. Hindi kayo po tayo lang dito. Hindi kayo maglusunod sa Panginoon. Amen mo ba? Walang mangyayari kung ganito lagi. Alam niyo po, maraming mga tao pa kayo sa harapan ng Lord. Kasi hindi ka tulad ni David. Yung di po kahit dinadaw na ng mga voluntary yourself, yung pinaglalaban mo ng Diyos. Kaya napaka-importante ngayon magsisi ka. Magsisi ang lahat. Magsisi ka ang lahat. Kung pati ako, lahat magsisi. Suko ko sa Panginoon na nagmapagamo. Maging seryoso ka sa Lord. Ialay mo buhay mo sa kanila at imbitahan mo siya. Kailan ka huling napuspos? Napuspos ka ba? O emosyon mo lang? Kailan ka huling lumangoy sa presensya ng Diyos? Lumangoy ka ba o nagpapanggap ka lang? Kasi alam mo, nagpapanggap ka sa harap ng Diyos, pagpapanggap lang din ang pagbabago sa'yo. Kailan ka huling napuspos? Kailan ka huling nagbabad sa presensya ng Lord? Kailan? Nararanasan mo pa rin na nasa mo na encounter mo siya o hindi na? Baka nilalamang ka na ng dito. Pinalikunan mo yung pumili sa'yo. Kaya, it's time. Hindi po pesta ng patay na habang patay ka rin. Ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Ayaw ng Diyos na patay tayo sa harapan niya. Amen ba? Taas mo kamay mo sa Panginoon. At maging seryoso ka. Maging seryoso ka. Hindi yung after nito bukas ganun ulit. Hindi natin ginawa ang Panginoon. Paulit-ulit sinasabi sa prophecy. Paulit-ulit. Ang dapat umiyak, dapat mag-ask ka ng mercy. Hindi magpapakamay-kamay ka pa, dapat matakot ka. Alam niyo ba, 1 week na wala akong nag-preach? Isa lang na-realize ko, ganito pa rin pakiramdam
kapag wala akong kinakausap ng mga kapatid. Pwede ka talaga magdala. Pero kung sabi ko sa Lord, ayaw ko ng ganito. Ngayon ko naiintindihan bakit tumabak-slider kapag wala ka hirapan ko na. Pero alam mo na kung ito doon, choice talaga siya. Choice. Sabi ko kasi ng Lord, ayaw ko ng ganito. Hindi ko kaya ng ganito. Hindi ko kaya mo ng ginagawa sa'yo. Hindi ko kaya ng hindi ko sabi ng mga tao. At kahit hindi ako nagpalis dito doon, alam ng Lord kung sino-sino yung mga tao na nag-usap ko. Kasi hindi ko kaya. At sabi ko, ayaw ko talaga na wala akong pinakausap. Ayaw ko ng buhay na ganito na para akong pakain. Na kung ikaw gusto mo yung gano'n, that's the mission na kailangan ka. It's your choice. Ang Holy Spirit ang usap. It's your choice if you're going to obey or not. Kaya nga sabi ko, Lord, sabi ko, mag-focus na ako. Ayaw ko ng ganito. Ayaw ko masanay na ganito. Kaya nag-experience po ako ng nangingulong sa pagdala. Ayaw pakiramdam na sinasabi mo sa sarili mo ganyan. Ayaw na feeling. Kasi hindi lang ako nakaramdam sa ganyan. Mahirap pag nasasanay ka. Kaya kailangan mag-decide ka talaga na baguhin mo siya. Kasi kung hindi, walang mangyayari. Hindi ka lalagay sa Lord. Ang gusto na ng Lord, lumago. Kaya gusto kong bumalo sa kanila ito. Huwag ka nang umiyak, isuko ko. Hindi iyak ang hipo sa Lord para ng palataya na may gawa. Natandaan natin, galit ang Lord sa mga taong hindi nagtitiwala, sa mga taong walang pananampalataya, sa mga taong hindi sa puno. It's time to grow. Ilang beses ka na nag-preaching about growth? Wala. The problem is not the message. The problem is you. Kaya instead to surrender, isuko mo sa Panginoon, i-alay mo buhay mo, at sabihin mo talaga sa Lord, Lord, hindi matatapos. May encounter tayo darating this coming year. November or December, encounter tayo. Saan ang mga deliverance? Pero nakikita ko yung mga may dinang sa inyo, kasama mo puro trabaho, puro mukha mo. Puro mukha mo. Puro kaibigan ng kasama ko. Puro school. Puro secular. Pero wala man lang mga kaluluwa. Puro worthy. So, talaga yung buhay. Alam mo, kung darating ang Panginoon yung araw na ito, talagang delikado. Marami po ngayon doon. Kaya na parang magaling ito o pastor. Amen? So, kung buhay mo sa Panginoon, magpakumbaba ka sa harapan. Taas mo kamay mo sa Lord. Taas na taas. Yes, Lord. Let's continue to surrender our life to God. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Sumubuhay sa Panginoon. Wala
We worship you. We worship you. So we worship you. We worship you. Receive the worship of your people. Right now we invite the Holy Spirit. Yes, Jesus. We worship you. Invite the Holy Spirit. Magpapababa ka sa Panginoon. All it takes is one moment. Invite the Holy Spirit. And you
Father in heaven, in the name of Jesus, thank you, Lord, for this day for everything you have done. Thank you, Lord, for your word. Thank you for your faithfulness. Thank you, Lord, for your tunay, Panginoon, hindi ka nagbabago ng oray at ng Panginoon. I pray, Lord, lahat ng anak mo na narito, patuloy, Panginoon, na lakaran ng pagkatawag sa iyo. Nasusulat, ikaw lang ang dapat namin paglingkod ng tapat at dapat magpakasipag ka sa paglingkod namin sa iyo dahil tunay na hindi masasayang ang pagpapagal namin. Tunay na sa paglilingkod sa iyo, hindi madali. Pero lahat ng ito, Panginoon, hindi masasayang. Dahil lahat ng ito, papalitan mo ng tuwa pagdating sa iyong kaharian. Panginoon, I pray lahat ng anak mo na narito, tingnan nila kung paano sila tingnan. Gawin nila yung pinapagawa mo kung paano sila pinagkatiwalaan. At walang sino man at walang anuman ang hahadlang para sila lumago sa iyo. I declare, Lord, continue to correct everyone, rebuke everyone. Disiplinahin mo bawat isa. Dahil ito ay paano ng magulang at ikaw ang aming magulang. Panginoon, kalooban mo mangyari sa buhay namin, hindi ang kalooban namin. I declare, continue to increase the faith bawat isa. At ikaw ang ibigin nila ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Wala nang iba. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Lord, as we give our thanks and offering, continue, Lord, to bless the hands of every people as they give. I rebuke, Lord, ang spirito ng pagnanakaw sa iyo. Ituwid mo lahat ng magnanakaw, Panginoon. Dahil tunay, Panginoon, na ikaw ang Diyos na galit sa magnanakaw. At ang sa iyo ay dapat ibigay sa iyo. Tunay na inaani ng bawat isa kung may ginagawa ang magnanakaw sa iyo. Dahil ikaw ay sovereign na Diyos. Panginoon, ituwid mo rin ang bawat isa pagdating sa aspetong ito. Ibigay sa iyo ang dapat sa iyo. Dahil tunay na lahat ng mayroon kami galing sa iyo. Walang ibang paglilingkuran kundi ikaw. Walang ibang itataas kundi ikaw. Salamat po, Panginoon, sa araw nito. Binabalik natin sa lahat ng papuri, lahat ng pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Sige po. Let's give our thanks and offering. Praise the name of the Lord.